bagay sinaloob mo, O Diyos kaligtasan. Halina, halina, Jesus, halina. Halina't simulan natin ang pagdiriwang ng banal na misa at tinatampok natin ang mahal na Birheng Maria, ang aparisyon upang ipahayag Our Lady of Guadalupe na ganap sa Mexico, upang lalong pagtibayin ang halaga at kahulugan nito ating malaking debosyon kay Maria at tunay na siyang nangangalaga sa atin sa buhay pananampalataya sa maraming mga bagay na kanyang iniaral sa atin sa mga halayunin ng mga aparisyon na ito at lahat ng ating magiging debosyon upang pagpahalagahan natin ang kahalagahan ni Maria sa buhay ng tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Napakaganda ng buhay, hindi po ba? Lalong-lalo na kung ang pananampalataya ay nagbibigay kahalagahan upang tayo maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, sa pinanununto ng aral ng mabuting balita. Matutungay natin ngayon at upang dakilang pag-ibig ng Diyos ang siyang magbigay kahalagahan at kahulugan sa malakas nating pananampalataya. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kahawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kahawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kahawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mo kami sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-sama magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa.
Purihin ng Panginoon ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatagdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawaging mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Piyesta ngayon sa Mexico, batiin natin kung saan man ang Mexico, yung siguro buong country, buong bansa ng Mexico ay pagdiwang nila ngayon ang kapistahan ng aparisyon ng Our Lady of Guadalupe. Ang daming kasaysayan, di ba? Makasaysayan itong apparition na ito. Bibigyan natin ang daan itong apparition na ito, na ignay natin ito sa ating mabuting balita, the Annunciation, di ba? Ang pagbabalita ng Anghel Gabriel na si Maria ay kalugod-lugod sa Diyos at siya ay maglilihi at manganganak na isang lalaki. Pero may balita nitong anghel na ito at nakalagay dito, nagulumihanan si Maria sa ganitong mga pangusap. Hindi niya alam kung saan niya kukunin ang kanyang isipan sa ganitong balita ng anghel. Una, bigyan natin ng daan ang kahalagahan ng Diyos sa buhay ng tao. Ito ang dapat nating isaisip palag, who is God in my life? How important is God in my life? Ito rin ang naging salubin ni Maria
At pinakita talaga ni Maria kung gaano ang kanyang buhay pananampalataya to believe in God and to make God known in her life. At ito ang naging daan para ibalita ng anghel at ibig ni Maria na makita niya kung lubusan kung ano ang nilalaman ng mga pangungusap na iyon para sa kanya, na talagang sa kabila ng kanyang kaguluhan ng isipan at di niya alam kung paano mangyayari ito. Sapat sinabi niya, paano yan? Ako'y dalaga. Pero nakatadahan na kaming pakasal ni Jose. Hindi pa naman kami nagsasama ni Jose. Paano ako'y magdadalang tao? Iyan na napakahirap. Pero tinugunan ito ng pahayag sa ating mabuting balita, walang hindi mangyayari sa kalooban ng Diyos o pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Kaya tumugon talaga si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Kaya sinimulan itong pahayag ng mabuting balita because of the great belief of Mary to God. Na ito ang tinuturo sa atin hanggang sa kasalukuyan. Kaya palagi natin tatanong, to what extent is my belief to God? Is really God important in my life? Lalong-lalo na kapag tayo sumasalunga sa iba't ibang uri ng hirap at pasakit o kaya kaguluhan ng pag-iisip upang sabihin, if there is God, He is going to answer all the queries in my life. Upang sabihin, ano ba, nawiwindang na ba ang pagkilala mo sa Diyos? At talagang parang nagtatanong ka kung meron ng Diyos o wala. Oo, minsan sumasapit sa ating buhay mga ganyan. Pero mauuwi dito sa ating higit na pangunawa sapagkat God provides din kung ano ang dapat nating saloobin, kung ano ang dapat nating pintig ng puso sa diwa ng ating pangunawa. Yan ang ginawa ni Kristo nung siya nagpahayag ng mabuting balita kung ano yung hindi mismo nauunawaan ng mga tao, kanya itong ipinapaliwanag. And that's the mission of our Lord Jesus Christ. That is the mission of the church, founded by our Lord Jesus Christ. Kaya kung si Maria ay nagugulumihanan, nalilito sa itong mga pahayag, the church will answer. There will always be an answer to that. Just dignify yourself in your great belief in God, that there is truly God in our lives. That's number one, kalilimutan. Ikalawa, tuloy-tuloy ang mga balita ng Anghel Gabriel na ito upang isa-isahin ni Maria ang mga detalyeng sinasabi ng mabuting balita sa kanya. Hindi mo masama kung magtatanong ka, hindi ba? Ito yung pag-uulirat sa diwa ng ating sinasampalataya na nagtatanong tayo. Sapagkat dito may kalutasan ng ating mga suliranin o dito lumalawak ang ating pag-unawa sa buhay pananampalataya. Oo, hindi basta lang naniniwala, hindi basta na lamang maniniwala. Pero mahalaga pa rin ang talagang maraming katanungan, maraming paliwanag o kapaliwanagan sa mga taong na medyo nakalilito sa mga sangasangang mga ipinapahayag sa buhay ng pananampalataya. Why? Is there something wrong of questioning? Is there something wrong to clarify things around? Kaya ikalawa, yes, I believe in God, and yet that kind of belief is being deciphered in many ways, being taught to us in many ways. Kaya ito rin hilingin natin, bigyan mo po kami ng karunungan, the wisdom of God, upang maunawaan namin ang lahat na nagaganap sa aming buhay, lalong-lalo na yung hindi namin makayanan, may kalutasan sa suliranin, may sakit at karamdaman, at iba pang mga bagay na hindi natin kayang unawain, kaya nating dalhin sa ating puso't kalooban upang sabihin ang mga salita ng Diyos kapag ito'y tinanggap ko at hinihimay ko at nagbibigay ito ng pagpapala para sa akin, iyon gagawin ko. I need the wisdom of God, and minsan madalas in a detailed form sapagkat tayo tao na may mga limitasyon. Meron pa rin tayong salat na pangunawa sa pamamagitan ng mga gawain, sa pamamagitan ng mga paliwanag, karunungan ng Diyos. Dito maiibsan at tuluyang mawawala ang marami nating pag-aalinlangan. Yan ginanap ni Maria, hindi basta lamang siya tumaga, o sige, opo, marami siyang katanungan. And that is how we are going to seek good faith in God.
Di ba? Marami tayong sasaliksikin, marami tayong dapat malaman, marami tayong dapat na pagnilayan. Ito'y nagiging bahagi ng ating karunungang tayo'y may pananampalataya ng taglay na nagiging matibay sa pagkasuportado ito ng karunungan ng Diyos. Kaya sa bawat pagdalo natin sa balamisa, may karunungan ng Diyos na binibigay sa atin, may pinahatid sa ating mensahe. At nang sa gayon, hindi tayo maging ignorante sa buhay pananampalataya, kundi nagkakaroon tayo ng sandigan at batayan ng ating sinasampalataya ng may kaulugan at kahalagahang mabuti para sa matuwid nating pamumuhay. Pagkatapos nitong maraming salaysay ng Anghel Gabriel, upang sabihin, napakahalaga, bababa sa iyong Espiritu Santo at nililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. We are going to seek the wisdom of God by the Holy Spirit hovering upon us. Napakahalaga nito sapagkat it becomes enlightening, it becomes providential, it becomes a way of life too. At mahagi naging buhay ni Maria. Alam po ba itong pahayag ng anghel na ito, mahabang papagnilayan ni Maria, mahaba niyang pagninilayan at isa sa buhay, mahaba pa ang tatalakayin ni Maria upang sabihin, ito yung pinahayag na anghel sa akin, ito ang pinahayag na mangyayari sa akin. Sa pagdating ng panahon, babatahin ko maraming paghihirap, pero hindi ko ito titingnang sa ganang aking sarili na ako'y mahina. Gusto ko na ako'y malakas sa maraming pagpapala ng Diyos hanggang sa sabihin natin, banal na Espiritu Santo, enlighten my faith. Help me in this great endeavor so that whatever that I achieve will be known and be perfectly well by me. Upang sabihin, ang buhay ng mapanampalataya ang bibigay sa atin ng pagpapala magpakailanman. Heto ang ating banal na misa. Oo nga, at marami tayong mga talakayin sa buhay na patuloy natin iugnay ito sa ating kalalagayan at misa sabihin natin mga abang kalalagayan sa buhay. Makita nawa natin ang magandang nilalayon ng ating pagsisimba na iugnay natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ika nga, the manifestation of the goodness of God will be shown unto us in our everyday life and life situation, that we become appreciative to that, and we thank the Lord for this kind of identity to the goodness of Him whom we are going to live in our everyday life and life situations. Kaya naroon pa rin ang Diyos na pinapanaligan natin, naroon pa rin ang paggabay ni Kristo sa araw mabuting balita, naroon pa rin ang Espiritu Santo na pinangako ni Kristo na bababa sa atin upang nating maunawaan. It is a lifelong endeavor to seek wisdom of God, to know what it is to be with God, and to perfect it in our whole life way. Ang banal na misa ay nakatutulong. Ngayon tayo natitipon upang sa ganitong mga panukala ng Diyos, makita natin ang halaga at kahulugan ng buhay. After all, we're going to say, masarap mabuhay pa rin, di ba? Maganda ang buhay. Bakit? Sapagat may pagtulong at pagalingang Diyos ngayon, bukas, at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina, dudulog tayo sa Diyos at ang ating mga hangarin upang lalo natin pagtibayin sa larangan ng pananampalataya sa pananahan ng Diyos sa buhay pagpapala na ngayon ay ating matatamo. Ang ating po'y tutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at lubos na pangangalaga para sa mga itinakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nalihis sa landas ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol, na tumatawag sa kanila upang magbalik sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ng ating Panginoon na tumatawag sa kanila para sa pagbabagong loob at sa pagtatalaga ng buhay para maglingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat na nagdurusa at may sakit, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at paglingap na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw na ay makapasok nawa sa pintuan ng kulungan at magdiwang na kasama ng pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa ating mga sariling kahilingan at dito nating tataas ang ating mga dinibuhong ating mga petisyon sa paghaging ito ng ating pagdiriwang. Ito tataas natin upang lalo nating panabikan ng Diyos sa kanyang patuloy na pag-anyaya sa atin na tayo ay makilahok. Maipakita nawa sa atin na kanyang dakilang pagmamahal habang tayo bumabagta sa medyo mahirap sa lungahing buhay at maraming mga baku-bakong landas. Pero narin ng Diyos, magtitiwala tayo at upagdan tayo ng mga biyayang kailangan natin. Kaya dingin mo nawa itong aming mga pagdulog, pagkalooban mo kami ng lakas ng kalooban tulad ni Maria na sa kabila ng hindi pagkaunawa, nagugulmihanan, may mga solusyon pa rin. Ikaw ang magbibigay sa amin ng mga pagpala mong pag-aaruga. Ang lahat itong pagdulog namin, ibig namin makamit sa buhay na ito, ngay pinapahayag namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Alay namin sa iyo pagdating, kabutihan, pag-asa, mga puso tapat. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang namin ang Birhen ng Guadalupe. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong pinili maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanglibutan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, na puno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosanna!
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kahanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinalin namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis, nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi may simbahang laganap sa bundaigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francis na aming Santo Papa, si Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Tulad ni Maria sa kadalisayan dakilang pag-ibig ng Diyos ay nabuhay, tayo rin sa pagpapalang handog sa diwa nang itinuro din sa atin ni Maria. Karunungan ng Diyos ay mapa sa ating lahat. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin
sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban na kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan, tiliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinaso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tunghayan natin ang ating Panginoon sa Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Guadalupe. Kabanal-banalang Birheng Maria, Ina ng totoong Diyos, kami nabubuhay para sa iyo. Yamang para sa amin ikaw ay inang mahabagin. Ikaw ang hinahanap namin at tinatawagan. Maawa ka at iyong bigyang pansin ang aming mga pagluha at kalungkutan. Pagalingin mo ang mga nalulumbay, ang mga nagdadalamhati, at ang mga may sakit. Inang maamo at maibigin, kanlungin kami sa iyong manta at sa mga nakahalukip-kip mong mga bisig. Huwag mong ipahintulot na mabagabag o mabalisa ang aming mga puso. Ipakita mo sa amin ang minamahal mong anak na si Jesus, upang aming matagpuan sa Kanya ang kapayapaan at kasama niya ang aming kaligtasan at ng sanlibutan. Kamahal-mahalang Birheng Maria ng Guadalupe, suguin kami, gawin kaming tagahatid ng balita sa mundo at ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama
ang iyong kagandahang kalooban upang kaming magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanalang sakramento at sa ating pong pagtatanod, kalakipang ating pangapanalangin. At sa huli ay itong ating sabalang sakramento, siya magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas nitong ating banal na gawain. Salamat po. Sempiter na gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak
upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po na may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti abur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, praestis Dieis. Omne delectamentum in se habente. Oremus.
Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue questimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tue fructum, in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas, in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan, Purihin ang kanyang banal na pangalan. purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang purihin totoo. ang ngalan ni Jesus, Purihin ang ngalan ni Jesus. purihin ang kanyang kabanal-banalang puso, Purihin ang kanyang kabanal-banalang purihin puso. ang kanyang kamal-mahalang dugo, Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar, Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa purihin ang altar. Espiritu Santo ang mga aliw, Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima, Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. purihin ang kasinisang paglilihi sa Kanya, Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit, Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina, Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. purihin si San Jose, ang kanyang kasinisang esposo, Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.